Okay, review na ulit tayo para sa civil service exam. Meron tayong 10 items na numerical ability. So bawat slide, i-post nyo po tapos try nyong sagutan ng 1 minute or less than 1 minute. So sa civil service exam kasi, kailangan 1 minute lang bawat question para matapos nyo po yung test. Oras ang kalaban. Okay, so let's start. Number 1, what is 15% of 320? So sa percent problem, ang ibig sabihin ng off ay multiplication. So rekta na ito, i-multiply lang natin. 15% times 320. So tatlong way yung ipapakita ko. Una yung fraction. Kasi ang ibig sabihin na itong percent ay divided by 100. Kaya nga per, divide ang ibig sabihin nun, 100. So per 100, so we have 15 over 100, multiply natin sa 320. Okay? So ito yung first solution, fraction. So i-lowest term lang muna natin, wag nating i-rectang i-multiply itong 15 sa 320 kasi lalaki yung number. So pwedeng i-lowest term itong 320 tsaka 100 or pwedeng i-divide muna sa 10 para madali. Parehas kasing may 0 sa dulo, i-cancel na lang natin yung tig-isang 0 sa dulo. Tapos meron tayong 10 tas 15 sa numerator, pwedeng i-divide parehas sa 5. Divide natin parehas sa 5, 15 divided by 5 is 3, 10 divided by 5 is 2. Tingin pa tayo kung saan pang pwedeng number i-divide. Meron tayong 3 and 32 sa numerator and then 2 sa denominator. Pwede pang i-divide parehas sa 2. 2 divided by 2 is 1. So, bali wala na itong 1. 32 divided by 2 is 16. Then, natira na lang 3 times 16. So, madali ng i-manual. 3 times 16. So, we have 3 times 6. So, that is equal to 18. Carry 1. 3 times 1 is 3. Plus 1, we have 4. So, the answer is 48. Letter A. Another solution, gawin naman natin decimal. Ang 15%, ibig sabihin ng 15%, pag tinanggal natin itong percent, i-move natin yung decimal point, nandito yung decimal point, move natin ng dalawa. So ang 15% ay equivalent sa 0.15 or pwedeng lagyan na 0 sa harap, 0.15. Okay? So tapos i-multiply lang natin sa 320. So dito ko na isusulat yung 320 sa taas so para pa vertical ang ating pagmumultiply. Ayan, so distribute lang yung 5. 5 times 0 is 0, 5 times 2 is 10, carry 1. And then 5 times 3 is 15 plus 1, we have 16. And then next, itong 1, distribute natin. So 1 times 320, we have 320. Okay? Then add lang natin ito. Bring down 0. 0 plus 0 is 0. 6 plus 2 is 8. 1 plus 3 is 4. Bilangan ng decimal places, meron tayong dalawa. Kailangan sa product, dalawa din. So 1, 2, nandito ang decimal point. So same answer, 48.00 or simply 48 lang yan. Pwede nang hindi isulat yung dalawang 0. So letter A pa rin. And then another solution, yung chop-chop method. Yung 15%, pwede nating isulat yan as 10% and then plus 5%. Okay? So bakit by 10? Kasi madaling isolve yung 10%. Yung 10% ng 320, ang gagawin lang natin, i-move lang natin yung decimal point. So in 320, ang decimal point niya nasa dulo, move lang natin ng isa. So ang 10% ay 32.0 or simply 32 lang. Tapos ang 5% naman, edi hinati lang natin itong 10%. Dinivide lang natin ito sa 2. So therefore, ang 5% ng 32, i-divide lang din natin sa 2. 32 divided by 2 is 16. Tapos ang 15%, i-add lang natin ito. 10 plus 5, 15 na yon. So i-add natin ito. 32 plus 16, we have same answer of 48. Letter A. Okay, so yun yung tatlong solution. Number 2, so subtraction of fraction, what is the value of 7/8 minus 3/4? So dalawang way ang ipapakita ko sa inyo dito. Pwedeng butterfly, pwede rin naman yung LCD. So unahin natin yung butterfly. Applicable kasi ang butterfly basta dalawahan na addition or subtraction. So 7/8 minus 3/4. So pag in-apply natin yung butterfly dito, kino-cross multiply lang. So ayan, cross multiply natin. Tapos i-multiply din ito, yung denominators. 7 times 4, we have 28. 7 times 3, we have, or 8 times 3, so dito sa baba, pataas, 8 times 3, we have 24. And then 8 times 4, that is equal to 32. So isubtract natin yung numerator, 28 minus 24, we have 4 over the product, 32. So 4 over 32, wala sa choices kasi pwede pang i-lowest term. So i-lowest term natin, saan pwedeng i-divide ang 4 at 32? Pwedeng i-divide parehas sa 4.
So pag dinivide pareha sa 4, ang magiging final answer na natin, 4 divided by 4 is 1. And then 32 divided by 4 is 8. So the correct answer is letter A, 1/8. Okay? Or another solution, yun namang LCD. So pag nag-LCD tayo, 7/8 minus 3/4, kung mapapansin natin, itong madaling gawing similar fractions ito. Kasi itong 4 madali siyang gawing 8. Saan natin i-multiply itong 4 para maging 8? Di ba pag times 2 natin ito, equal na agad siya sa 8. E di similar fractions na agad. So itong 3, syempre, i-multiply din natin sa same dapat i-multiply yung numerator and denominator. So i-times 2 natin parehas. So we have 7/8 minus 3 times 2, we have 6. And then 4 times 2 is 8. So yun na, similar fractions na siya. Mas madali itong pangalawang technique, itong LCD. Kasi maliit lang yung number, hindi na lumaki. Kagaya dito, nagka-28 and 24 pa, di ba? So dito, rekta na 7 and 6 lang. So parehas ng 8. So copyahin na lang natin yung 8 tapos i-subtract natin ito. 7 minus 6 is 1. So same answer of 1/8, letter A. Number 3. A bus travels 210 kilometers in 3.5 hours. What is its speed? So hinahanap natin ang speed. Ang speed same lang yan sa rate. R. Kasi ang symbol na ginagamit natin para sa distance formula ang gagamitin natin ay rate times time, ang formula para sa distance. So ang distance natin dito, ito, kilometers. So tingnan natin yung units. Kilometer, so yan yung distance. Kilometer, distance. So ito malinaw, 3.5 hours, edi ito yung time. Okay? So ito yung time. So kung hinahanap natin yung speed or yung rate, i-derive lang natin gamit itong formula natin, distance is equal to rate times time. Ang formula para sa rate, kailangan r yung matira, divide lang natin both sides sa time t. So cancel na ito, ang formula ng rate ay equal sa distance over time. Yung iba gumagamit ng triangle, ang formula kasi ng distance, dito yung distance sa taas, tapos ang formula niya ay rate times time. Rate times time. Kung ano yung hinahanap natin, kapag ang hinahanap ay distance, ang formula, rate times time, kasi magkatabi sila. Kaya i-multiply lang natin pag magkatabi. Kapag naman hindi sila magkatabi, hinahanap natin ay rate. So ang formula natin, divide. Kasi yung d nasa taas, yung time nasa baba. So ang formula para sa rate, ito na yon, distance over time. Kapag ang hinahanap naman ay yung time, edi ganun din. Pag time ang hinahanap, so ito yung distance nasa taas, rate nasa baba. So divide, distance divided by rate. Okay? So yun yung palatandaan. Ito yung paggamit nitong triangle na ito. Okay? So substitute lang natin. Ang distance natin is 210 kilometers. Ang time natin ay 3.5 hours. So therefore, ayan na yung unit natin, kilometer per hour. Ayan, sakto na lahat dito sa given natin, kilometer per hour. So all we have to do is divide. So 210 divided by 3.5. Itong 3.5 decimal. So pag nagdi-divide tayo ng decimals, kailangan yung divisor ay whole number. So gawin natin whole number ang 3.5, move natin ng isa. Siyempre, pag nag-move ka sa denominator, kailangan mag-move ka rin sa denominator. So yung 210 magiging 2,100. So divided by 35. Ang unit na natin ay kilometer per hour. Okay? So divide lang natin ito manually. So we have 2,100 divided by 35. So ilang 35 meron sa 210? Sa dalawa may 70, di ba? Dalawa pa ulit, 70 ulit, 140 na yan. Dalawa pa ulit, 70. Yun, eksakto na 210 yan. So therefore, meron tayong 6. 6 times 35 is 210. So subtract 0 na. Kopyahin na lang yung natirang 0. The answer is 60 kilometers per hour. Letter C ang tamang sagot. Number 4. So number series, find the next number in the sequence 4, 9, 19, 39. Okay? So i-write lang natin para malaki yung space. 4, 9, 19, 39. Ano yung next? So kunin lang natin kung ano yung ina-add. 4 naging 9. Malinaw, plus 5 lang yan. Next, 9 naging 19. San inad? Plus 10. So we have 19 naging 39. So plus 20. So ngayon kung mapapansin natin, yung ina-add natin lumalaki. Ano ba yung pagbabago? 5, 10, 20. Mapapansin natin, minumultiply sa 2. 5 naging 10, edi times 2 lang yon. 10 naging 20, another times 2. So itong 20, ita times 2 din natin para makuha natin kung ano yung i-add dito.
20 times 2, we have 40. So ibig sabihin, mag-a-add tayo ng 40 dito sa 39 para makuha natin yung next number. 39 plus 40, we have 79. Letter C. Number 5, probability. A card is drawn from a standard deck. What is the probability of drawing a black king? So yung problema ng iba dito sa probability, hindi alam yung ano eh. So pag hindi marunong sa baraha, so hindi alam kung ilan. So kaya kailangan, may kasama kasi na basic na probability sa exam. Karaniwan naman dyan, magtotos ng coin, dice, tsaka itong deck, standard deck ng card. Pag sinabing standard deck, ano lang yan, walang joker dyan. 1 to 10 tapos jack, queen, king. Okay? So ang formula ng probability, so probability of the given event is equal to number nung event over the number of sample space. Sample space, ito yung total lahat ng mga outcomes. Okay? So ang given natin, a card is drawn, isang card lang. A card is drawn from a standard deck. Ulitin natin, ang standard deck, meron tayong 1 to 10. Tapos merong jack, queen, and king. Walang joker ha. So tapos ilan lahat yung mga suit natin, may diamond, tsaka hearts. Ito yung mga red. Tapos dalawa yung black. Meron tayong spade, tsaka yung clubs. Okay? So dalawa yung black. So ngayon, ang hinaharap natin, what is the probability of drawing a black king? So dalawang formula ang pwedeng gamitin natin dito. Pwedeng diretso na natin, black king, bilangin lang natin, ilan ba yung black king? So may king tayo na 4, di ba? Bawat isa dito. Tapos ilan yung black? Ito yung black, dalawa. Spade tsaka club. So dalawa out of 52. So yan na yung answer, 2 over 52. Ilo-lowest term na lang natin. Wala sa choices kasi pwedeng i-lowest term, i-divide parehas sa 2. Pag dinivide parehas sa 2, ang magiging sagot na natin, 2 divided by 2 is 1. 52 divided by 2 is 26. Letter B. Another formula, pwede nating i-multiply probability ng black na king. So, B and ang basa dito, B and king, black and king at the same time. So, pwede natin yang i-multiply probability ng black times probability ng king. Okay? Ilan ang black? Dito, 1 to 10 jack, queen, king. Ilan ang black dyan? Merong dalawang group yung black. 13 na spade, 13 na clubs. So therefore, 26 ang total ng black. Over 52 yan kasi 52 lahat. 52 lahat. Then i-multiply natin sa king. Ilan yung king? Meron tayong king na 4. King na diamond, heart, spade, and club. So therefore, 4 over, same pa rin. 52 lahat yung total. So tapos, i-simplify natin ito. 26 at 52, i-divide natin pareha sa 26. So i-divide natin pareha sa 26. So itong 26 maging 1 na. Yung 52 magiging 2. Tapos yung 4 at 2, i-divide natin. Pwedeng i-divide yung 4 at 2 sa 2. So itong 2 makancel na. Yung 4 maging 2. Okay, itong 1 na lang ito. Bali wala na itong dalawang 1. Meron ulit tayong 2 over 52. Di ba same na yan dito? 2 over 52. I-divide natin parehas ulit sa 2. So maging 1 ito. Itong 52 maging 26. So final answer, 1 times 1 na lang yung numerator. Denominator, 1 times 26. So same na 1 over 26. Letter B. Okay, so kung naghahanap kayo ng magandang reviewer, ito yung maire-recommend ko sa inyo. Ayan, yung dalawang reviewer na yan, meron ako parehas niyan. Ito na yung updated na 2026. Yung buko kasi medyo luma. Kaya, ayan. So ito na yung bago nila. Bilhin nyo na po yan. Napakaganda ng explanation niya. I-tick nyo lang yung link, makikita nyo dyan. Okay, so diretso tayo. Number 6, the ratio of boys to girls is 5:7. If there are 96 students in all, how many are girls? So pag ganito, may shortcut tayo dito, pwedeng idiretso na natin. Basta given yung total. Ratio daw ng boys at girls. So nauna yung boys, so ito yung boys, yung 5. Ang girls naman dito yung 7. Basta given yung total. There are 96. 96 students in all. So irekta na natin yung 96 na total, i-divide lang natin sa sum nitong 5 at 7. So 5 plus 7, so that is 12. So i-divide lang natin, 96 divided by 12, eksakto yan, equal yan sa 8. Pag minultiply kasi natin, 8 times 2 is 16, carry 1.
8 times 1 is 8 plus 1, we have 9. So eksakto 96, di ba? Okay? So therefore, 96, etong 8, 96 divided by 12 is 8. Etong 8, imumultiply natin ngayon. Ang hinahanap ay girls. Ano ba yung ratio ng girls? Ang girls ay 7. Okay? So therefore, pindot natin. So i-multiply lang natin 8 times 7. So 8 times 7 equal siya sa 56. Letter C ang tamang sagot. So ito yung shortcut. Pero pag gusto niyo naman natin algebra ang gamitin natin, ibig sabihin ng 5:7, nakamultiply yan sa same number. Ilet natin yung same number na n. So tapos ang total daw nito 5:7, napipindot lagi. No? Okay, so ang total ay 96. So therefore, ang magiging equation natin ay magiging 5n plus yung 7 naman, 7n, ang total nila ay 96. So isolve lang natin, how many are girls? Ito yung girls. 7n yung girls. Okay? So kailangan isolve natin itong 7n. Pero bago natin masolve yung 7n, isolve muna natin yung n. So ito na nga yung kakalabasan yan. So 5n plus 7n, i-add lang natin ito. We have 12n is equal to 96. And then, solve for n, divide both sides by 12. So di ba ito na yung shortcut? Ito na yan, no? 96 divided by 12. So therefore, ang value ng n ay 8. 96 divided by 12 is 8. So tapos para makuha yung 7n, so ito na yon. 7n is equal to 7 times 8 equals 56. So same answer. So again, itong shortcut na ito, dito nang galing sa, ito yung original na solution natin, yung equation. So parang tinanggal na lang natin itong equation, dinaretso na natin, total na 96, i-divide dun sa sum, tapos yung answer, i-multiply natin dun sa number of girls, sa ratio ng girls na 7. Okay? Number 7, what is the value of 36 divided by 6 times quantity 5 minus 2 plus 4? Okay, so ang gagawin natin dito, PEMDAS, i-apply lang natin yung PEMDAS. Tandaan sa PEMDAS, itong multiplication at division, tsaka addition and subtraction, left to right yan. Hindi automatic una yung multiplication, tapos division. Left to right yan ang order. Okay? So unahin natin kung may parenthesis. Okay, may parenthesis tayo, 5 minus 2. Okay, so unahin natin yan, copy the rest. We have 36 divided by 6 times 5 minus 2 equals 3. Pwede na nating hindi isulat yung parenthesis kasi pag isang number na lang, wag na nating isulat yung parenthesis. Okay, so times 3 na lang plus 4. Then i-apply na natin itong MDAS. Wala nang parenthesis, wala ring exponent. So M at D left to right. So unahin natin itong 36 divided by 6. Wag niyong uunahin itong 6 times 3. Kasi kahit nauna yung multiplication, same order yan. From left to right dapat. Okay, so unahin natin ang 36 divided by 6. That is equal to 6. Copy the rest. Times 3 plus 4. So una ang multiplication kaysa sa addition. So 6 times 3, that is equal to 18 plus 4. And then final answer, 18 plus 4, that is equal to 22, letter D. Number 8, so multiplication lang. What is the value of 0.8 times 0.75? Okay, so multiply lang natin. Paano ba tayo mag-multiply ng decimal? So 0.75 times 0.8, parang whole number lang. Okay, distribute lang natin si 8. 8 times 5, we have 40. 8 times 7 is 56. Plus 4, we have 60. Bilangin ang decimal places. 1, 2. Itong kabila, isa ay 1. Kailangan yung answer natin, i-add natin ito. 2 plus 1, meron dapat 3 decimal places dito sa product natin. So, bilang lang tayo ng tatlo simula dito sa dulo. 1, 2, 3. Therefore, ang tamang sagot ay lagyan ng 0 sa harap. We have 0.600. Same lang yung 0.600 sa 0.60. Same din sa 0.6. So, nasa choices 0.60. Kaya ang tamang sagot ay letter C, 0.60. Number 9, so geometry problem. A rectangle has a perimeter of 50 centimeters. If its width is 11 centimeters, what is its length? Okay? So, gamitin lang natin ang formula ng perimeter ng rectangle. So, ang formula ng perimeter ng rectangle,
So pwedeng ito 2L plus 2W. Yung iba ang ginagamit ganito, perimeter is equal to 2 naka-quantity L plus W. Same lang yan. Kasi pag pinactor out natin itong 2, ito yung kakalabasan. So, pero alam niyo ba mas madaling gamitin itong naka-factor out kasi pwedeng i-divide na natin directly. Lalo na kapag ang given na perimeter ay even number. Ito yung perimeter natin, 50 centimeters. So, ito yung perimeter. If its width is 11, so ito yung width natin, 11 centimeters, hinahanap what is its length. Solve for L. Okay? Pag ito ang ginamit natin, itong pangalawang formula, same lang yan. I-substitute natin, ang perimeter natin ay 50. We have 2. Ang L natin, ito yung hinahanap, plus W, ang W natin ay 11. Kapag kasi naka-factor out yung 2, pwedeng tanggalin na agad natin yung 2, divide natin both sides by 2. E di, wala na to. 50 divided by 2, 25 na lang, equals L plus 11. So last step, L ang matitira, subtract tayo ng 11 to both sides. So 0 na ito. Therefore, ang length natin, 25 minus 11, so 5 minus 1 is 4, 2 minus 1 is 1. So therefore, the answer is 14. 14 centimeters. Okay? Nawala yung unit dito sa choices natin. Kapag ito namang isang ginamit, same lang din yan. Madali lang ito kapag dinivide na natin ng directly sa 2. So, ipakita lang natin dito sa kabila, mabilisan. Ang perimeter ay 50. We have 2L plus 2. W, ang W ay 11. So, pag ito ang ginamit nyo, so copy 2L plus 2 times 11, we have 22. Kopyahin ng 50. Pagsamahin si 22 at 50, subtract natin 22 to both sides. 0 na ito, cancel. 50 minus 22, we have 28 equals 2L. Then, i-divide natin both sides by 2. So, ayan, same answer lang. Therefore, L is equal to 28 divided by 2, 14. Okay? So, depende na sa inyo kung anong gusto nyo gamitin formula. Same lang naman. Number 10. 2 coins are tossed. What is the probability of getting at least one head? So dito pwedeng isa-isahin lang natin ito kasi maunti naman. 2 coins are tossed. What is the probability of getting at least one head? At least one head. Pwedeng isa-isahin natin. Pwedeng mag 3 diagram tayo. Ito yung first toss. First toss, ilan yung outcomes natin? May head tsaka tail. Okay? Sa second toss, magba-branch itong head natin. Kapag let's say yung first ay head, so magkaka-branch ito ng dalawa, head and tail. Kapag naman tail yung nauna, so iba-branch natin ito ng dalawa kasi dalawang outcomes yung pangalawang toss, dalawang outcomes, head and tail din. Tapos ayan, pag partner, i-connect natin, ito yung mga outcomes natin, 4 yung magiging outcomes, head, head, then we have head, tail, and then we have tail, head, and then the last is tail, tail. Ngayon, ano daw yung probability of at least? Pag sinabing at least, pwedeng isa pataas. So bilangin natin, ilan yung at least one head? Ito, dalawang head, at least one head. Head and tail, and then tail and head. So therefore, meron tayong 3 out of 4 lahat sila. 4 yung outcome. So therefore, the answer is 3/4, letter D. Okay, so yun yung probability ng at least one head. Ito lang isang hindi kasama kasi dalawang tail, walang head dyan. So that's all. Thank you for watching. I hope nagustuhan yung explanation ko para sa 10 items na ito. Kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang po dito sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger. Ito yung messenger ko, RJ Enseñado. PM nyo lang ako kung meron kayong math question. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.